Hello guys, good afternoon Kingdom of Saudi Arabia. Kumusta po ulit sa mga nakasubscribe sa akin? How are you guys? Kumusta ang ating buhay bilang isang OFW dito sa gitnang silangan or dito sa bansa ng mga Arabo? So sharing lang to guys kasi wala tayong mga available na na-edit. Although meron tayong pwedeng i-edit pero hindi siya kaya sa ating oras. Kasi yung ating oras ay nasa trabaho talaga. Well, anyway, again, kumusta? Kumusta sa ating lahat? At naway, nasa maayos tayo na kalagayan. Ayan. So, of course, shout out po sa inyong lahat. Ayan, sa mga pauwi na, ingat-ingat po tayo guys kasi ang dami ng pangyayari ngayon, kagaya ng nangyari sa isang ama na namatayan ng anak doon sa NAIA Terminal 1. Okay, so alam na po natin yan lahat kasi nationwide yan naibalita. Okay, so yeah, for today's video mga may guys nga pala so pag-uusapan natin yung about sa mga scammer. Ayan, bakit ako na-scam? Okay, so hindi naman yan ibig sabihin na walang mangluluko kung walang nagpaloko. So mali po yan. Kasi may ano tayo diyan, may conversation tayo. Okay? May conversation kayo na ganito, ganyan gawin niya yung trabaho niya at ikaw naman of course magbabayad ka ng advance na bayad. So ganun ako kagalanti, guys. Okay, itong tao na ito kumbaga, hindi ko alam kung ano yung target niya talaga. Hindi ko alam. Ang pagkakaalam ko dito is, yung dila niya parang dila ng anghel. Pero yung gawain niya ay gawain ng diablo, gawain ng demonyo. So mag-iingat tayo guys, okay? Lalong-lalo na dito sa social media. Okay? So mag-iingat tayo. Ayan, so hindi pwede na yung utak natin ay nakatulog. Ayan, so hindi pwede. Kailangan na gising yung ating utak, gising yung ating kaalaman. Okay, gising yung ating puso. Huwag natin yan patulogin kasi sa ngayon ang dami ng scammer, ang daming mangluluko. Believe me or not, 4,500 yung binayad ko pero walang nangyari. Bakit? Tanong natin sa kanya bakit. Oo, totoo po yun guys. So 4,500 yung aking binayad, full payment kasi ayaw ko yung pautay-utay. Although yung usapan namin, babayad lang ako ng kalahati, pero full payment yung ginawa ko dito kasi yung sabi niya ay may pinapaaral po siya na kanyang, hindi ko alam kung kapatid o may pinapaaral daw siya. So ako naman, panigurado sa sarili, so bumayad ako ng full payment. Ang nangyari hanggang ngayon, wala. Walang nangyari, walang bumalik na trabaho niya. Okay, so mag-iingat po talaga tayo guys. So makita ninyo dyan kung sino po yan. Ayan, so wag kayong basta-basta. Lalo na dito sa social media. So kung gusto man ninyo na bumili or mag-order ng kahit ano-ano, lalo na sa money matters na medyo malaki na yung halaga, hingian ninyo ng national ID. Okay. Itong tao na to, naka-blatter na yan. Iwan ko kung yan ba. Siya ba yung tao na yan or ibang tao? Kawawa kung ginamit niya yung ibang ID, ibang number. Kawawa yun. Kasi andun na, naka-blatter na siya, na sa pinagawaan ko ng paraan doon sa Pilipinas. Kasi pinatawagan ko doon sa Pilipinas, hindi niya sinasagot. Hindi niya sinasagot. Ewan ko anong klaseng tao ito. Hindi niya sinasagot talaga. Okay, so na-scam ako. Again, na-scam. Noon na-scam na naman. So, walang masakit sa akin. Okay? Jet ang pangalan nito. Walang masakit sa akin, Manong. Walang masakit sa akin. Ang problema sa'yo ngayon. Baka karmahin ka at ang buo mong pamilya mahirap na yan. Hindi ko dinadasal pero malinaw na malinaw sa kasulatan na kapag anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Malinaw po yan. Hindi po ako nagkukwento-kwento ng hindi nanggaling dyan sa banal na kasulatan. Malinaw po yan. Bakit ako pinagpala ng Panginoon kahit saan ako mapunta?
dahil sa aking kabutihang loob, dahil ako ay isang magandang halimbawa na kung tawagin natin ay tayo ay mabuting tao. Okay? Kahit sa mga uncertain people na mga kasalubungan natin, yung mga nangangailangan ng tulong, so wag natin ipagkait na tulungan. So ganun po ako. Bakit ako biniyayaan ng ganito, ng amo na mababait? Dahil ako ay mabait at masunurin sa usapan. Hindi ako nag-disagree sa mga roles nila dito. Kahit mabigat na, trinatrabaho ko pa rin. Kahit ano na sa katawan ko, bumigay na yung katawan ko, trinatrabaho ko pa rin. Dahil yan ang nasa kontrata natin, ang magtrabaho. Hindi yung magtulog-tulogan. Kita mo yung attire ko? Okay? Yung pera na yun sana, bigay ko dun sa anak ko eh. Advance na pangbili ng kanyang mga gamit sa school. Pero binigay ko sa'yo. Ang nangyari, wala, in-scam mo ako. Salamat. Maraming salamat. Lesson and learn. Pero hindi ako mag-give up. Okay, naghahanap pa rin ako. So, gagawa ka ng ng iba mong account. Baka doon naman kita mahalubilo. Okay, pero ingat na ako. Humihingi na ako ng mga valid ID. Okay? Yung mga valid ID, hinihingi ko yan. Kasi pag walang valid ID, direct kay block kita. For what? Na makipag-usap ka pa ng ganyan, mga scammer yan. 'Di ba? At hindi ibig sabihin na may valid ID ka na binigay sa akin, hindi ko yan i-research. Hindi, dapat i-research mo yan. Baka iba 'yun. 'Di ba? Ngayon, mga kabayan ha, target nila tayo. Ang daming mga propaganda sa social media na loan, ganito, ganyan, yung 500 pesos mo magawang 1,000. Huwag ninyo kaming pangunahan kasi alam nyo, kami yung nagkukuskus dito ng inidoro, hindi kayo. Wala na kayong pakialam dyan kung saan namin nagagamitin yung pera namin. Kaysa kayo na ang makinabang, malaki na nga yung binabayad namin sa remittance eh, buwan-buwan. Ang laki ng bayad, ang laki ng kaltas ko sa remittance. Biruin mo, bawat padala ko ng remittance is more than 300 pesos. Kapag i-convert natin ng Philippine money. O, di ba? Ang laki. So, i-times mo yan sa 24 months. 2 years contract. I-times mo yan. Magkano na yung ambag ko? At hindi lang sa akin. Madami. Tapos, sumabay pa itong, hindi ko alam kung anong meron dito sa mga mindset nila, sa mga utak nila. Kasi kapag OFW, automatic yan, may pira yan. Okay? Believe me or not, may pira yan. Sa ngalan na ikaw ay OFW, may pira ka talaga. Pero mag-isip po tayo mga kabayan ha. Mag-isip po tayo. Isipin mo yan ng ilang beses. Okay? Ilang beses. Isipin mo yan. Kasi ako noon, na-scam din ako ng ganun na mga propaganda nila. Kasi syempre, biruin mo, di ba? Ang sarap ng nila, ng mga inedit nila ng mga pinasa sa akin na mga mga OFWs na tumanggap ng 30,000 pag uwi, ganito ganyan, may business. Oh wow. So tayo na mga OFWs, pwede tayo kukuha ng ating ATM dito. Okay? Sabihin mo sa mo sa employer mo kasi joint kayo ng employer mo yan. Obligado rin yan nila na ipagkuha kanila ng ATM mo na dito mo siya i-savings. Kung ayaw mo ipadala sa Pilipinas, kasi ako ako sa passbook ko. Through passbook. Walang ATM. Kasi yung ATM, nawi-withdraw lang yan. Okay? So, back to topic tayo talaga guys, no? Walang masakit sa akin, Manong, na yun ang ginawa mo. Iniscam mo ako. Tapos, pag message ko sa kanya, wala na, naka-restrict na ako. Di blinak ko na rin. Okay, at ngayon, nag-check ako sa sa Facebook, ang daming lumabas na ganito, ganyan, mga propaganda ang dami, alam ko na siya yun. Ginamit niya yung pera ko para doon, makapang siya doon, makapang-scam naman ulit. No? So, tayo, mga OFW, parang awa nyo na ha. Tama na sa akin na ako yung naging tanga, wag na kayo. Tama na sa akin, no? Ayan, alam ko nanonood to kasi alam ko nakasubscribe to din sa akin, nakasubscribe to.
Kasi hiningi niya yung ano ko dito sa YouTube. Okay? Sa'yo na yun, Manong, kung ayaw mong gawin yung trabaho mo, iyo na yun. Iyo na. Walang masakit sa kalooban ko. Tandaan mo lang, baka mamaya o bukas makarma ka. O baka ano mangyari sa buhay mo. Okay? Tandaan mo lang yan. Hindi kita ginugulat, hindi kita tinatakot. Sino ba naman ako natatakutin kita? Pero naka-blatter ka na. Yung ID mo, yung number mo, andoon na. Akala mo hindi yan pwede na i-blatter through online? Pwede. Huwag mo akong magawa-gawang tanga, Manong, ha? Tarantado ka. Wala kang dignidad sa sarili mo. Sinabi ko na sa'yo, kailangan ko kasi ganito ganyan. Yung conversation natin andoon. No, naka-screenshot yun lahat. Conversation ko. Okay? Baka magtaka ka na may kaso ka na. Naka-NBI ka. Kala mo ba wala akong connections sa NBI? May uncle ako nagtratrabaho sa NBI. Malas mo lang at ako yung natsimpuhan mo, naniloko mo. Mabuting tao ako. Pag once ako niloko mo, nananahimik ako, wala akong ibang daldal pero ginagawaan ko na siya ng magandang paraan. Okay? Kahit number mo yan, lalong-lalo na yung yung binigay mong ID. May ID kang binigay sa akin, ewan ko kung sa'yo yun. O, di kawawa yung yung may-ari ng ID na yun. Pero yung number mo, pinatrace ko yung number mo. Ha, Manong, hindi ka karapat dapat na tawaging sir kasi wala kang dignidad sa sarili mo. Business sabi mo? Ganun ba ang business? Nangingi-scam? Ini-scam mo kami ng mga OFW? Yung sabi mo, kaya ko naman, ma'am, na kumita sa malinis na paraan. O yun, malinis na paraan yung ginawa mo sa akin. Malinis yun. Diba malinis yun? Oo, believe ako sa talino mo. Pero yung pinatawagan kita diyan, ilang beses tumawag yung ko sa'yo, hindi mo sinagot, duda na ako. Okay, duda na ako. Kala mo siguro, yung number na yan, hindi nila matrace. Kapag GCash, yung binigay mo na number, lahat ngayon naka-registered na. At yung impormasyon, andoon lahat. Wag mo akong magawa-gawang tanga, Manong, ha? Putang ina ka. Wag mo akong galitin. Mabuting tao ako. Okay? Mabuting tao ako. Yung ginawa mo sa akin, okay lang. Wag mong gawin sa iba. Kasi ako, walang problema sa akin. Okay? Walang problema sa akin. Ang problema ngayon, ikaw. Karmahin ka, ang buong mong pamilya, lalo na't kapag pinakain mo yan sa pamilya mo, yung ginawa mong pangluluko, abay, delikado ka, Manong. Nagkasala ka na sa mata ng mga tao, nagkasala ka pa sa mata sa Panginoon. Dalawa. Walang problema. Kahit sirain mo yung itong aking channel, i-band mo, kaya mo, alam ko kaya mo. Pero subukan mo. Sinasabi ko sa'yo, subukan mo. Matitrace at matitrace kita, makikita at makikita kita kung sino yung maggawa ng di maganda dito sa channel ko. No, again, naka-blatter ka na. Andun na sa police station yung pangalan mo, ID mo, tsaka yung number mo. Umabot na rin sa NBI kasi may uncle ako sa NBI. Naka-NBI ka na rin. Okay? Hahanapin kita pag uwi ko. Malapit na eh. Pinatrace ko na siya. Hindi ko sasabihin kung saan ka ngayon. Hahanapin kita. Kala mo siguro, maliit yung mundo. Magkapitbahay lang pala tayo eh. Ano ka ba? Iniskam mo yung parehong nangangailangan ng tulong. Natulungan ka na nga. Ngayon, iniskam mo pa ako. Hindi katangahan yung ginawa ko.
Pinakita ko lang yung totoong ugali ko, na kahit sa online kita makausap, andun yung tiwala ko. Bihira lang yung taong ganito, Manong. At in-scam mo pa. Alam mo anong mangyayari sa'yo? Hindi mo alam? Akala mo siguro blessing yung natanggap mo. Oy, hindi yan blessing. Malas yan na dumating sa buhay mo. Malas yan na tinanggap mo dyan sa mga palad mo. Lalo na't pinakain mo yan sa pamilya mo. Nadadamay pamilya mo yan. Biblical. Biblical yan, Manong, tandaan mo. Hindi kita tinatakot. No? Biblical yan, Manong, ha? No, paki-share lang po para walang ibang mabiktima itong si Manong. Huwag mong sabihin na tanga ako. Hindi. Hindi ako tanga. Kaya nga hiningian kita ng ID. No, andun na. Ginagawaan na nila yan ng paraan kung paano kanila makita diyan. Okay? Di mo ba alam? Station to station yan. Baka hindi mo pa alam yung station to station. Yung police dyan sa amin at yung police dyan sa inyo, magkakonek. Yun ang ibig sabihin station to station. At ang NBI dyan sa amin at ang NBI doon sa inyo, magkakonek pa rin yan. Hindi kita tinatakot, sinasabihan kita. No? Mukha mo, wala kang puso eh. Huwag mong sabihin na tanga ang tao. Huwag mo akong sabihan na tanga. Kasi sumusunod lang ako doon sa sinasabi mong protocol ninyo. Ano yung mga protocol ninyo? Ginawa mo akong tanga. Tama na yung kagaguhan mo, Manong, ha? Hindi ka na kung gumawa ka ng iba mong iba mong mga account, makikita pa rin kita. Hindi mo alam, ka-chat kita dun sa kabila. Kapal na mukha mo. Ginawa mo kong tanga. Hindi ako tanga. Naka-police station ka na, naka-blatter ka na, andun na rin yan sa NBI. Salamat sa kabutihan mo. Kabutihan ng ng utak mo. Malit lang yan, Manong. Ang balak ko pa yan pag ginawa mo yung trabaho mo. Ang plano ko yan, bibigyan pa kita. Okay? So, hindi kita mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano na kaya sa malaking bagay? Di ba, Manong? So, yan po, guys. Yung alam ko nanonood dito eh. Huwag kayong basta-basta magpaloko, guys. Lalo na dito sa social media. Kasi ako naloko na. Siyempre, may pera. Ang bilis natin na ipadala kasi may pera tayo, pero hindi nila inisip ito ni Manong kung paano ko nakuha yung pera dito. Okay, andun yung conversation namin. Pwede mo natin yan sila kasuhan sa online. No, utusan mo yung family mo doon sa police station. Dalhin mo yung GCash number niya. Matritrace yun, Manong. Kahit itapon mo yung GCash number mo, andoon na yun. Yung mga information about sa'yo. Andoon na. Maliban na lang kung maglayas ka. No? Ayan. So, yeah. Sharing lang to. Sana wala nang ma-scam. Thank you so much for watching.